we thank God for this time. And so we really need Him every moment of every hour. Alam po natin na ang Biblia ay nagkaroon ng malaking impluensya sa kasaysayan at sa sangkatauhan. Sapagat kahit sa mga different expressions in the Bible, kahit matagal nang naisulat, pero marami dyan, dala-dala pa rin natin hanggang ngayon. For example, may mga tao ginagamit pa rin yung term na let there be light or ashes to ashes, dust to dust. And may mga nagsasabi pa nga, am I my brother's keeper? An eye for an eye, a tooth for a tooth. Yung salitang scapegoat. Alam natin yan. The apple of my eye. Yung katagang how the mighty have fallen. Or put the words in one's mouth. Or by the skin of your teeth. Or the root of the matter. Or weighed in the balance. At napakarami pang expression which means totoo na ang Bible, whether people would admit it or not, ay nagkaroon ng malaking impact sa ating society. And this afternoon, we'll be dealing with another famous saying. At madalas ginagamit ito ng mga tao Alam natin yung katagang, render therefore to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. Found in Matthew 22:21. So tatalakayin natin ang pagpapatuloy natin sa Matthew 22 from the whole passage is in verses 15 to 22. At may tatlo tayong bagay na makikita dito at least. First of all, is their trap. Second is the Lord's response. And thirdly, is the principle that He taught. So basahin natin ang Matthew 22:15 to 22. Then went the Pharisees and took counsel how they might entangle Him in His talk. And they sent out unto Him their disciples with the Herodians, saying, Master, we know that Thou art true, and teachest the way of God in truth. Neither carest Thou for any man, for Thou regardest not the person of men. Tell us therefore, what thinkest Thou? Is it lawful to give tribute to Caesar or not? But Jesus perceived their wickedness, and said, Why tempt ye me, ye hypocrites? Show me the tribute money. And they brought unto Him a penny. And He saith unto them, Whose is this image and superscription? They say unto Him, Caesar's. Then saith He unto them, Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's, and unto God the things that are God's. When they had heard these words, they marveled and left Him and went their way, giving what is due to God and man. Ang pagbibigay ng nararapat sa Diyos at sa tao. And siguro, maraming tao nahihirapan yung paglalagay ng tamang focus or tamang emphasis sa mga salitang ito. Okay? Because sometimes yung iba nababaliktad pa. Nauuna ang pagbibigay sa tao kaysa sa Diyos. But may the Lord guide us as we study these truths from His Word. Let's pray. Maraming salamat, aming Panginoon, sapagkat patuloy po kayo nagtuturo sa amin kung paano sa panahong yon kayo ay nagturo sa kanila, pero dahil ang inyong mga salita ay buhay at nananatili, ito rin po ay pwede naming matutunan sa aming kapanahunan at lalong bigyan nyo kami ng desire to honor you in all things and to have that burden para kayo ang maitaas sa lahat ng bagay and without leaving our other responsibilities sa ibang tao at sa aming society, but first and foremost sa inyo, Panginoon. Bless your word and guide us as we study it. In the Lord Jesus' name we pray. Amen. Sa pagsisimula pa lang ng ating talata, makikita nyo na agad yung nararamdaman ng mga Pharisees or the religious leaders sa ating Panginoon. Bakit? Sabi sa verse 15, Then went the Pharisees and took counsel how they might entangle Him in His talk. This was the direct result of what happened beforehand. Kung natatandaan niyo sa mga unang pag-aaral natin, nagbigay ang Panginoon ng mga parables at ang pakiramdam nila, sila yung pinapatamaan ng Panginoon. Nagtanim sila ng galit, kaya gusto naman nilang
mag-retaliate at umatake. And this time, they want to entangle, or another word for that is ensnare, to trap him in his talk. Notice, hindi sa kanyang actions, but in what he will be saying. So that's the first point that we have. Their trap. Ang kanilang patibong. Ano yun? Sabi doon sa 16, and they sent out unto him their disciples. Ito yung mga kasama nila, yung mga tagasunod nila, yung mga people of like mind. Yung nagagalit din sa Panginoon. So, they sent out to him their disciples with the Herodians, saying, Master, we know that thou art true and teachest the way of God in truth. Neither carest thou for any man, for thou regardest not the person of men. Notice how the Pharisees joined forces with the Herodians na hindi naman nila dating kasundo, just to be able to plot something against the Lord Jesus Christ. Dahil sa pagkamuhin nila sa Panginoon, nagsanib puwersa sila. Di ba may kasabihin tayo? The enemy of my enemy is my friend. Yung kalaban ng kaaway ko, kaibigan ko. Basta lang magkasundo kami na pabagsakin siya, kahit di ko siya kaibigan, magtutulungan kami. Ganun ang kanilang ginawa. Kaya their disciples were those people who hated the Lord also. At yung mga Herodians daw, maaring ito yung mga tao na halos dumating na sa point of hero worship kay Herod the Great. Ganun nila kataas siya tingnan, or ito rin yung mga tao marahil na ayaw silang mawala sa pwesto. All out support, kahit masasama yung mga Herods, pero ganun pa rin. They want their family to continue the reign. Ang problema, pag sobrang taas ng pagtingin mo sa tao at sobrang mo silang itinataas, sigurado hindi ang Diyos ang iyong itinataas. Kaya, iyon ang problema ng grupong ito, pero nagsanib puwersa sila. Now, when you begin to analyze their statement, parang magaganda yung sasabihin, yung mga sinabi nila, ba? Pero agad-agad makikita natin, hindi sila nagiging matapat. Bakit? Kasi kung totoo, naniniwala silang si Jesus ay nagsasabi ng totoo, siya ay katotohanan, nagtuturo ng salita ng Diyos, ng katotohanan, di sana naniwala sila sa Kanya. Di ba? At yung second part na binabanggit nila, neither carest thou for any man, para bang sinasabi lang, bilang tagapagturo, ipapahayag niya yung salita ng Diyos at yung nararamdaman niya nang hindi iniisip o natatakot sa tao. So hindi siya ganon. At sabi pa nila, for thou regardest not the person of men. In a sense, right. Because our Lord is no respecter of men. Mataas man, mababa, ordinary person, o mataas ang katungkulan, may pinag-aralan o wala, pare-pareho sa Panginoon. Okay? Now, again, they were saying this because they were testing Him. They were making a trap for Him. At gusto nilang malaman ano ang kanilang magiging reaction. Ang comment ni F.F. Bruce on this part, the compliment, besides being treacherous, was insulting, implying that Jesus was a reckless simpleton who would give himself away and a vain man who could be flattered. Kapag bumigay ang Panginoon sa kanilang magagandang sinasabi na puro flattery lang naman, pabalat bunga lang yan, kunyari lang then nahulog siya sa kanilang trap, hindi siya nag-iisip, o marahil sasabihin nila, mataas ang kumpiyansa sa sarili. Diba? Ganun But again, lesser people would have fallen into that trap. Madali kasing pumalakpak ang tenga ng tao Di ba? May masabi ka lang maganda, parang, hindi naman. Kahit sabihin pang hindi naman, pero mapalakpak ang tenga. Tinatanggap ng tao yung ganung magagandang salita. Kahit hindi naman totoo. Again, it was just flattery. Kahit hindi nila intended na sabihin nyo ng totoo. Pero hindi nila alam, sinasabi na nila yung totoo sa Panginoon. Notice the description. Doon sinabi niya, una, master. Okay? Siya talaga yung master And then, thou art true. Totoo naman talaga siya. And teaches the way of God in truth. Pag nangaral siya, nagturo siya, pawang katotohanan. And He does not care for any man in the sense, hindi ang pabor ng tao mahalaga, yung pabor ng Diyos,
and then He's no respecter of people. Sinabi nila na may masamang motibo, pero ang di nila alam, sinasabi nila yung mga totoong bagay sa Panginoon, whether naniniwala sila o hindi. And it doesn't matter. Di ba? Kung mga tao hindi maniniwala sa Panginoon, hindi siya nagbabago eh. Siya pa rin yun eh. Yung kataas-taasan sa lahat. Walang ibang katotohanan, buhay, at daan, kundi ang Panginoon. Whether people believe it or not. So, habang sinasabi nila, hindi nila alam, binabanggit nila yung mga totoo sa Kanya. Now, ano ang kanilang katanungan? As you go back to 17, tell us therefore, what thinkest thou? Is it lawful to give tribute unto Caesar or not? Ba't nila tinanong ito? Now, alam naman natin, ang mga Hudyo sa panahon ito ay under the Roman rule at galit na galit ang mga Hudyo sa mga Romano for conquering them. Malupit ang mga Romano eh. Tapos, pag nagbabayad pa sila ng tax, it was an added burden, mabigat sa kanila, and a reminder na hindi sila malaya. Wala silang magawa, kundi sumunod sa isang mas makapangyarihang bansa. So that was a reminder to them. Hindi sila totoong malaya. It was, para sa mga religious leaders na ito, it was a losing situation. Bakit? Kung sabihin ng Panginoon, oo, tama naman na magbayad ng tax kay Caesar, lagot siya sa mga Hudyo, magagalit sa kanya. Ayaw nga ng mga Hudyo yun. Pag sinabi naman niyang, hindi, tamang magbayad kay Caesar, lagot naman siya sa mga Romans. Dahil yun ang pinapatupad nila. So either way, for them, it was a losing situation. Walang panalo. Now, nung sinabing, is it lawful? Hindi ibig sabihin under the Roman law, tama bang sa batas nila? No. Ang pinag-uusapan dito is under the law of God. Tama ba ayon sa kautusan ng Diyos? So the question now goes, is it permissible for the people of God to express allegiance to a pagan emperor? Tama ba at pinapayagan ba ang bayan ng Diyos para magpakita ng paggalang at katapatan sa isang paganong emperador? So obviously, kaya nga dyan nagagalit yung mga zealots sapagkat sa kanila hindi nila matanggap yan. Okay? And again, our Lord could have chosen not to answer. Pwede naman baliwalain niya, parang walang tinanong, umalis siya. Diba? Hindi niya sinagot. But again, just like in many occasions, gagamitin ng Panginoon yung isang masama ang intensyon, kagaya niyan, may tanong na hindi maganda, para magturo ng isang bagay na hindi lang para sa kanila, kundi sa mga susunod na henerasyon, matututunan din natin. At ginamit niya ang pagkakataong ito. Okay? Na sinasabi daw ni William Barclay na may 3 klase ng regular taxes sa panahon yon. Yung una, tinatawag na ground tax, which is 10% tax on grain production and 20% tax on oil and wine. Yun yung ground tax. Okay? Sa mga grains at sa wine and oil. Yung pangalawa is income tax. Kahit ngayon, meron tayo niyan It is 1% of a man's income. 1%. Thirdly is the poll tax, which is paid by every man from 14 to 65 years of age, and every woman from 12 to 65 years of age. This tax was yung tinatawag nating denarius. Palagi nating naririnig na ginagamit. Okay? Now, ang tax na binabanggit sa ating passage is called as the poll tax. P-O-L-L. Poll. Now, ang sabi ni D.A. Carson, paying the poll tax was the most obvious sign of submission to Rome. Di ba? Pag nagbigay ka ng tax at lahat involved yan, kahit sa teenager hanggang sa matanda na, nagpapasakop ka sa Romano, iyon ang isa sa pinakamalaking tanda ng under Rome sila. Zealots claimed that the poll tax was a God-dishonoring badge of slavery to the pagans. Kaya nga ayaw ng mga zealot. Diba mayroong disciple ng Panginoon na Simon the Zealot?
Okay? So, as para sa kanila, wag na lang nilang gawin. Okay? So, people were divided in this issue. Okay? May ibang gustong sumunod, may mga ayaw. Where would the Lord go? Ito yung sagot ng Panginoon, our Lord's response. But Jesus perceived their wickedness and said, "Why tempt ye me, ye hypocrites?" Kitang-kita agad natin yung pagiging omniscient o pagiging maalam ng Panginoon sa lahat ng bagay. Without anyone telling Him, nakikita niya ang puso at isip ng mga tao. Kilala niya sila. Okay? At dito natin makikita the importance of a person's motive. Hindi lang puro panlabas. Ano yung nasa kanyang puso at isip? Bakit niya ginagawa yung kanyang ginagawa? Kahit nga daw sa criminal law, alam natin yan, kailangang mapatunayan na talagang bahagi ng kanyang motibo yung kanyang ginawang krimen. Kasama yon for them to be able to judge. May mga cases na hindi mapatunayang may motibo talaga siya, pwedeng napapawalang sala yung tao. Ba't naman niya gagawin yan? Wala namang kinalaman sa kanya yan. Or halatang-halata, talagang nagalit siya, kaya niya sinaktan o pinatay. So, that's also important in law. At dito, alam ng Panginoon yung kanilang hypocrisy, yung kanilang pagpapanggap, yung kanilang pagiging doble cara, two-faced. Okay? Mahirap mabuhay sa kasinungalingan, tama? But sometimes, naiisip ko tuloy, people begin to be good in making an act. Matagal na natin ginagawa. Napakaposible, ang ganda-ganda ng ngiti natin sa isa't isa. Pero deep in a person's heart at sa kanyang mind, nagagalit pala siya sa taong to. Hindi naman niya sinasabi. At hindi naman niya balak sabihin. Yung ibang tuloy lang siya sa paggawa without anyone knowing. Of course, God knows. Pero yung pala, napakaraming karumihan sa kanyang puso. Not fitting to serve the living God. Pero marami ganun na, di ba? Tuloy lang. What do we do? Hindi ba tama lang nahingi natin, just like what David said, "Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thought, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting." Huwag natin hayaan na magpatuloy sa ganun. Yung we become fake. And ang problema sa mga fake, hindi mo na alam, fake ka na. You begin to live the lie. At yun ang ayaw ng Panginoon. You become hypocrites. Kaya tayo nagpapa-examine sa Panginoon because sometimes hindi na rin natin nakikita sarili natin. Nagpapanggap na lang pala tayo because we're good Christians. Pero malayang-malayo na tayo sa Panginoon. May the Lord continue to examine us. Ba't natin ginagawa yung ating mga ginagawa? Sino ba tayo kapag tayo lang at ang Panginoon? Diba? Now, again, the Lord will use this object to let them see it clearly for themselves. Ang sabi niya sa verse 19, "Show me the tribute money." Yun yung tax money. "And they brought unto him a penny," or a denarius. Naganap ako ng illustration ng denarius. And hindi ko alam kung nakikita nyo. Okay? Yung left side, makikita nyo agad yung image ni Caesar. Okay? May nakalagay pa nga dyan in Roman letter about Augustus Caesar. And somehow, yung backside niyan, meron ako nabasang letters na pontiff. At kung tinitingnan ko yung pontiff, siyempre ginagamit ng Roman Catholics sa Pope, pontificate. Pero parang siya yung representative na naglilingkod sa Diyos. Parang gano'n, yung itsura. So ang point is, malinaw na malinaw, pag hingi ng Panginoon, pakita niyo sa akin ang isang penny or denarius, obvious na obvious. Ayun agad ang image na kanilang makikita. And he saith unto them, "Whose is this image and superscription?" Walang, di ba? Wala nang paikot-ikot eh. Sino bang nakikita nyo dyan? Papakita ng Panginoon in showing that kahit si Caesar ang nakalagay dyan, he was the one who is truly in control. Hindi si Caesar. Okay? So nung sinabi nila, eto na yung principle na ituturo niya. They say unto him, "Caesar's." Okay?
Sayang wala dito si Ka Cesar. Then he saith unto them, render therefore unto Caesar the things which are Caesar's, and unto God the things that are God. Yung salitang render, it is a verb form for paying a bill. Pag nagbabayad ka or settling a debt, nagbabayad ka ng utang o nagbabayad ka ng iyong bill, that's rendering. Okay. Later on, makikita niyo yung balance between these two. Si Peter mismo, Apostle Peter in 1 Peter 2:17, sabi niya, fear God, honor the King. And I think dapat matutunan natin yan, di ba? The proper order and balance. Una, ang ating paggalang, ang ating pagkatakot sa Diyos, but we should not neglect the other side, which is to honor the leaders na binigay ng Panginoon. Yun nakalagay sa Bible. Kaya nga, totoo yun Ang bawat Kristiyano daw, we have a dual citizenship. We are first citizens of heaven, and then we are citizens of this earth. Yung sinasabi sa Philippians 3:20, for our conversation is in heaven. Ang ibig sabihin, for our citizenship is in heaven. Bakit kailangang sabihin ito ni Apostle Paul? Kasi nga, mas madaling makalimot ang mga tao, kahit nga ang Christian mismo, sa makalangit na bagay at yung kalagayan natin. Because we are living in this world, we feel ito na yun. Nakakalimutan natin, there's a higher calling. There's something greater na inihanda ng Panginoon. We lose focus. Kaya paalala yon. First of all, kung tayo Kristiyano, bago pa tayo Filipino, bagamat una tayong pinanganak as Filipinos, pero dahil kapag ipinanganak ka ng 2 beses, mas una ka na anak ng Diyos, the citizen of heaven, bago pa yung ating allegiance or loyalty to our country, the Philippines. Pero huwag din natin kalimutan yan. Because marami ring mga Filipinos walang pakialam sa bansa. They don't even pray for our country. Hindi lang sa Philippines, but in all over the world. So pinapakita ng Panginoon pareho, pero that should be our emphasis. Kaya nga sabi dun sa Philippians 3:20, kapag naisip na natin, our conversation or citizenship is in heaven, from whence also we look for the Savior. Matututo kang tumingin by faith, natututo kang maghintay sa Panginoon hanggang sa panahon kukunin niya tayo. So our focus should be proper. Una, malinaw na malinaw ang ating sight sa Panginoon at sa heavenly things, pero hindi rin tayo ignorant about what's happening in our society. Bahagi pa rin tayo, kaya hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon. So, dito sa simpleng sagot ng Panginoon, it is a very simple but profound reply. May mga ilang truths na tinuro ang Panginoon. At nakikita na agad natin na, first of all, Christians must obey rulers. Di ba? Yun ang isang obvious implication. Ang Diyos ang nagtalaga ng mga pinuno, both in, syempre sa government, sa ating sambahayan, sa ating church. So lahat ng leadership positions ang Diyos, we must learn to honor and respect them and follow. Sabi sa Romans 13:1, yung Romans 13, napakagandang pagtatalakay dito. Pero I'll just read verse 1. Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Again, referring to human leaders. Wala daw malalagay na leader, kahit sabihin pa natin, pagpalagay na natin, parang hindi naman siya ang gusto maging leader, parang nakuha niya sa maling paraan. Well, ang Diyos pa rin na may control ng lahat. Okay? So, lahat inordain ng Diyos. Kaya bilang paggalang sa Diyos, igagalang natin yung leader. And we pray for leaders. 1 Peter 2:13. Maganda rin yung sinasabi. Submit yourselves to every ordinance of man. Why? For the Lord's sake. Whether it be to the king as supreme, 14, or unto governors as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers and for the praise of them that do well. See? Bakit daw? 15, for so is the will of God, that with well-doing you may put to silence the ignorance of foolish men. Kalooban ng Diyos na tayo
ay kumilala sa mga authorities na inilagay niya at magpasakop, lalo na kung hindi naman taliwas sa pagtuturo ng Biblia at hindi naman tayo naas na mamili na tumalikod sa Diyos. No? We should continue to follow and obey. Sabi sa 16, as free, not using your liberty for a cloak of maliciousness, but as the servants of God. Kahit pinalaya na tayo ng Panginoon, pero hindi tayo totally free on our own because still we are the servants of Christ. Pinalaya tayo to be able to do what God wants. Hindi na tayo alipin ng dyablo at ng kasalanan at wala tayong magawa para makaiwas. No. Pinalaya tayo para mamuhay para sa Diyos. And so, magliliwanag tayo para sa Diyos in our society. And again, 1 Timothy 2:2 reminds us to pray for our leaders. Pray for kings or those in authority. When you begin to pray for leaders, you begin to see, mahirap pala yung kanilang tungkulin. You begin to understand, Lord, kailangan nila kayo. You begin to feel, Lord, hindi po pwede na gagawin lang nila ito on their own. They need you. Let's continue to do that. So, kailangan natin to obey our rulers. Secondly, of course, hindi ko mas second, mas mababa. Christians must honor and obey God. Diba? Again, ito nga yung paalala na yung mga best citizens of this world are those who simply learn to worship God and exalt Him in all things. Magiging mabuting mamamayan ka kapag ikaw gusto mong malugod ang Diyos. Bakit? Susunod ka sa rules. Hindi ka ang unang sasaway o magiging pasaway. Diba? Mga simpleng mga bagay na pagtatapon. Hindi mo gusto magtapon kung saan lang. Bakit? Simply because alam mo hindi yan ang gusto ng Diyos. Diba? And then, when you follow, kahit mahaba ang pila, diba? You begin to tell people and teach people, walang favoritism dito. Hindi, alam niyo naman ng mga tao, mahilig una-unahan. Na minsan nga, napapakamot na ako Sabi ko, lahat naman nasa traffic. Bakit may mga iba gustong singit na singit? Hindi makapaghintay. Diba? I mean, it takes generations para baguhin yung ugali at attitude ng mga to. But it must begin with us. When we begin to honor and obey God, that will come out. And of course, thirdly, man bears God's image and owes God his all. Kung paano nakalagay dun sa coin yung image ni Caesar, imagine this. Sa ating buhay, ang image ng Panginoong Hesukristo ang nakatatak. At siya dapat yung nakikita. Hindi na tayo yung dating pagkatao na wala na Ito na yung bagong tayo. At ang Panginoon na ang nakikita. Diba? Sabi nga ni Apostle Peter na kay mga sulat. Diba? Living epistles. Kumbaga, hindi man nila mabasa yung Bible. Of course, we should share the Bible. Pero kitang-kita yung salita ng Diyos sa atin at pagbabagong ginawa ng Diyos. We bear the image of our Lord Jesus Christ, yung bagong pagkataong ginawa ng Panginoon. That means we belong to God and our lives we want to use for God. Hindi tayo para kay Caesar o kung sino mang human leader. We follow the leaders not for the leaders' sake alone or for their authority, but because of God who placed them there. So, kitang-kita ang kaibahan sa buhay ng mga totoong anak ng Diyos. Kung nakapag-isip-isip sila, makikita nila, wow, o nga no, hindi ko naisip yun. May sense yung kanyang sinasabi. Pero again, because negative na sila, ayaw na nilang matuto. At yun ang problema, pag nagsara na tayo ng isip, ayaw na nating matuto. Sabi sa 22, when they had heard these words, they marveled. They were surprised. Talagang gulat na gulat sila. Hindi nila in-expect yun ang magiging sagot ng Panginoon. And they were also surprised, hindi nila siya na-trap. Siguradong sigurado sila, wala na siyang pupuntahan. Mauhuli natin siya sa kanyang bibig. Pero hindi And what was their reaction when they marveled and left him and went their way?
Wala silang magawa, hindi nasunod ang kanilang plano, na tahimik sila sa sinabi ng Panginoon, and they were very, very disappointed. Umalis na lang sila. Tingnan yun, yung katigasan ng puso at ulo ng tao. Imbis na magpakumbaba at sabing, wow, hindi ko alam yun. Pero napakaganda, gusto ko pang matuto. And you know, nakakalungkot isipin, maraming mga tao will be surprised during Judgment Day dahil sa pagbaliwala nila sa Panginoon. Dahil sa patuloy na pagre-rebelde nila sa Kanya. Yung hindi nila pagbibigay ng nararapat na pagsamba sa ating Panginoong Kristo. Who will be the judge? They will be surprised, they will be amazed, but all too late. Tapos na eh. Mas maganda, ngayon tayo mamangha, ngayon tayo we would stand in awe of our Lord dahil sa pagkakilala sa Kanya. Hindi dahil sa kawalan ng pananampalataya. And then we will desire to honor and to submit to Him no matter what. Kahit iba pa sa sinasabi ng society, kahit iba sa nakikita natin sa social media, pero ito yung gusto ng Diyos, ito yung gusto kong gawin, and so I will follow you and honor you, O Lord. Gamitin tayo ng Panginoon para magliwanag sa mundo. Let's pray. Maraming salamat aming Panginoong Diyos sa mga paalala sapagkat totoo nga Panginoon kung sa aming sarili, either we will go on one side or the other and forget, O Lord, na unang-una sa inyo kami humaharap at kayo ang unang-una na kailangan naming parangalan. Above all, pagkatapos nun ay dapat din naming matutunan, nakilalanin at panalangin at i-respect ang aming mga leaders no matter in what position they are in, sa aming government, sa aming family, sa aming church, sa aming lipunan, Panginoon, sapagkat kayo nagtalaga sa kanila. And yet makita ang inyong liwanag sa amin at ang pagbabago na inyong ginagawa so that we will truly be known as citizens of your kingdom, living that life na nakalulugod sa inyo on this earth. Thank you so much and do bless your word. Guide us even as we depart from this place. Be thou exalted in the Lord Jesus' name.